So guys, pakinggan po natin itong panayam kay Attorney Harry Roque, no? Patungkol nga sa ICC. Ayan, nagbabalita siya ngayon pag sa ICC kung anong nangyayari mga kababayan dahil sa ginawa ngang ICC sanction sa kanila ng US, no? At hindi ito mga kababayan, panoorin nyo po ang pahayag ni Attorney Harry Roque. Kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Kasama na natin mga kapartner si Attorney Harry Roque, international law expert, dating tagapagsalita ng Duterte administration. Attorney, magandang gabi dito sa Pilipinas. Admar Vilando kasama si MJ Mondihar sa SMNI. Puso na bayan ba to? Hello, Admar at MJ, miss na miss ko na kayo, miss na miss ko ng Pilipinas. It's so good to be back home sa SMNI at mabuti na lang nakahanap tayo ng oras na tugma sa oras ko at sa oras ninyo. Opo, maraming salamat. Attorney, ilang degrees ba dyan? Gano'n ba kalamig Lamig, ngayon dyan? Kasi Nakascarf. balat na balot ka. Zero. It's zero right now. I learned that ChatGPT works best Zero with detailed visibility. prompts, but I hate typing them. So instead, I dictate. Opo. Dito tayo, yung ICC judge, attorney, meron na pong mga, ano pong nakikita nyo po dito sa ganito pong trend, attorney? Sa totoo lang, nalulungkot ako. Kasi ako, sinuportahan ko ang pagtatatag ng ICC. Hindi ko naman maikakailayan. Dahil lang sabi ko, sa panahon na talagang merong mga gera, digmaan, importante na yung mga tao na protektado ng international humanitarian law o yung batas na umiiral sa panahon ng digmaan ay mabigyan ng proteksyon. At kapag meron lumabag sa mga proteksyon na binibigay ng batas sa mga sibilyan, sa mga manggagamot, sa mga religious leaders, dapat merong hukuman na magbibigay ng katarungan. Kaya lang, ang ICC linabag mismo yung basihan kung kaso ng Pilipinas, nakikita natin na umalis na tayo and yet nagpursige sila ng pagsasampa ng kaso. Sa kaso ng Russia, kaya galit na galit sila, ni minsan hindi naman sila hinusgahan, no, yung prosecutor at ang mga judges ng Russia sa kanilang hukuman, no, dahilan para kahit kailan pwede na. Pero ang ICC din ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito dahil nga hindi nila na kinalimutan nila, no, na ang basihan talaga ng jurisdiction ng hukuman kasi nagpipilitan ngayon dahil siguro mawawalan sila ng trabaho kapag hindi kilalanin ng jurisdiction ng mga bansa. Ayan, nagpupumilit sila na litisin si Tatay Digong bagamat tayo umalis na ng ICC at ngayon naman pinipilit nila na litisin si President Putin na ni minsan hindi naman naging kasapi ang Russia sa ICC gaya ng Amerika at gaya rin ng bansang China. Opo, ano pong maaring masamang implikasyon o buting implikasyon nito po kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa na inaakusahan po dyan po sa ICC considering na-freeze na yung mga bank accounts nila, putol na raw yung access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal, yung connection daw sa mga bangko, credit cards, mga tech giants tulad ng Amazon. Ano po ang masasabi niyo po, attorney? Well, nung minsan ako'y nag-vlog, no? At sabi ko, 3 pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong, no? Unang-una, yung desisyon ng Appeals Chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng Appeals Chamber. Pangalawa, yung desisyon ng Trial Chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin,
ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition parang kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC. Nagbulag-bulagan doon sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, baliwala yan, no? Dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensa ng sarili nila. No? So ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento. Ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule, kung ang Europa ayaw nila na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiction, wag din sila maglitis ng tao gaya ni Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali. At yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry, no, na nag-preside doon sa isang hearing kay FPRD, may interview, batid ko na napanood po ninyo, at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan, no? Dahil talagang hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila. No? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga-Netherlands. No? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, proton mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon. At kaya nga ako, sinasabi ko, bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang, tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Opo, pero still, kumikita pa rin sila for now, Attorney, yung ICC. Siyempre, in fact, yan ang dahilan kung bakit linilitis nila si Tatay Digong. Dahil kung wala si Tatay Digong, wala na silang lilitising kaso. So, nagrereklamo na nga yung Japan, na biggest donor ng ICC, na despite na ang dami-dami nilang pondo dyan, ang mga kaso nagre-resulta sa pag-aabsulto at halos wala namang kaso talagang dinidinig ang ICC. So talagang yung kaso ni Tatay Digong, sa mulot mula, sinabi ko, walang mangyari dyan, tutuluyan siya dahil kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy. It's an existential issue for the ICC. Kung wala si Tatay Digong, baka tuluyan ang mawala yung ICC. Attorney, si Edmar po ulit. Doon sa mga recent na mga pahayag ni President Donald Trump, meron siya nabanggit lahat ng mga makikipag-ugnayan dito sa ICC. Marami pa pong mga bansa na nakikipag-ugnayan dito. In fact, nabanggit mo nga nag-finance pa rito. Maaari din po ba it's either mahagip sila nitong maging sanction ng US or maari din ba na baka mas the more na mawala yung suporta nila, mas maraming mga bansa na titiwalag na at hindi nakikilalanin yung jurisdiction na nila dahil nga dito sa naging hakbang na ito ng mga malalaking bansa against sa ICC. Nakikita nyo ba yung probability ng ganun, Attorney? Well, in fact, as we speak, isang bansa na naman ang bumitiw. Ang bansang Venezuela ay bumitiw na sa ICC. At as early as 2021, nung ako ay tumakbo para sa International Law Commission, nagbabala na nga ang African Union. Lahat ng miyembro ng African Union na sabay-sabay silang bibitiw dyan sa ICC dahil ang pinupuruhan nga ng ICC ay puro mga taga-Afrika. Ang naging kasagutan nga ng ICC para sabihing hindi lang mga Afrikano ang hinahabol nila, kinasuhan nila si Tatay Digong. So sa tingin ko talaga, ang mali ng ICC ay yung i-insist na meron silang jurisdiction maski wala na silang jurisdiction. Kasi hindi mo po pwede baliwalain ang soberenya ng mga bansa. Granting na nabaliwala nila ang soberenya ng Pilipinas, no? Paano naman yung soberenya ng iba pang mga miyembro, no? So ngayon nag-iisip sila, kung ICC nga ay magpapatuloy sa kaso ng Pilipinas na malinaw na sinimula ng preliminary investigation matapos na tayo nagbitiw na, gagawin din nila yan sa iba pang mga miyembro. Kaya nga sa tingin ko, lalong mapapabilis
ang pag-alis ng mga bansa sa ICC kung magpapatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong. Having said that, I am encouraged by the recent decision of the ICC inviting further observations from the prosecution and the counsel for the victims on the issue of jurisdiction. Kasi sa totoo lang, sumagot na sila. Pero nais pang madinig ng korte ang mga argumento ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ibig sabihin, talagang pinag-iisipan ng korte kung paano didesisyonan yung motion to dismiss si Tatay Digong for jurisdiction. Kasi nga ang implication yan, pag nagpumilit ang korte na wala na talaga siyang jurisdiction, asahan nyo, mas marami pang bansa ang bibitiw sa ICC. So ayun mga kababayan, mag-comment ho kayo kung ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Atty. Harry Roque. So grabe itong siniwalat nyo nun. Ano daw? Pilang na daw ang araw ng ICC. At sa mga dadating na araw dahil posible daw damputin itong mga ICC judges mga kababayan ng Russia government. So mag-comment kayo mga kababayan kung ano ang masasabi nyo dito. Ayan. So sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.